Higit 200 reklamo kaugnay naman sa flood control scandal ang kasalukuyang sumasailalim sa fact-finding investigation ng Ombudsman. At live mula sa Pasay, may Express Report si Camille Samonte. Camille, napakarami pala niyan. Ilan na dyan ang formal na naifile sa korte at sino-sino ang mga respondents? Ruth, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, mula sa 209 na reklamong naisampa sa kanila kaugnay ng flood control scandal, 4 pa lang yung formal ng naisampa sa korte. Kabilang nga dyan yung mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Senador Bong Revilla. Kasama rin yung kaso laban kina dating Congressman Zaldico, mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Descaya at iba pang dating opisyal ng DPWH. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa nalalabi pang mga reklamo. Sinabi ito ni Remulla kasabay ng idinaos na Southeast Asian Ombudsman Forum ngayong araw. Dinaluhan ng mga ombudsman mula sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor-Leste at Pakistan. Pilipinas ang host sa forum ngayong taon. Natalakay sa Southeast Asian Ombudsman Forum ang iba't ibang paraan ng mga member country kung paano masusugpo ang katiwalian sa rehiyon. Layo ng forum na patatagin ang governance framework at kooperasyon ng member country. Sa isang video message, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na malawak ang hamon para makamit ang pananagutan at pagpapanatili ng tiwala ng publiko, kaya mahalaga raw na magkaroon ng pakikipagtulungan at ibahagi ang kaalaman sa ibang rehiyon. Ayon naman kay Deputy Ombudsman June Balmeo, makakatulong ang pagsasagawa ng training sa intelligence gathering at makakuha ng iba't ibang strategiya kung paano ito ginagawa ng ibang bansa sa Southeast Asia. Umaasa rin ang Ombudsman na magiging daan itong forum para mapatibay ang kooperasyon sa ibang bansa pagdating sa forfeiture ng assets. Kung meron daw ari-arian sa Southeast Asia ang iniimbestigahan ng Ombudsman, pwedeng tumulong ang bansa para mapabilis ang proseso sa pagsamsam nito. Mahaba raw kasi ang proseso na pinagdadaanan kapag ang ari-arian ng isang akusado ay nasa ibang bansa. Matatanda ang kinumpirma ng Independent Commission for Infrastructure na 4 sa kabuang 11 air assets na iniuugnay kay Zaldico ay nasa Malaysia pa. Bagamat naka-freeze ang mga ito, hinihintay pa ang forfeiture order bago tuluyang maibalik sa Pilipinas. Narito ang pahayag ni Deputy Ombudsman June Balmeo. If there are evidence that may be shared by the member countries, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that would be very useful. Kaya nga, nagkaroon tayo ng cooperation and membership dito sa COF, di ba? We hope that if ever that would come, we would, there's no need for other, hindi na matatagalan ng, you don't go to the entire, para mas-shortcut natin ang process because of this cooperation. Ruth, hanggang June 18 gaganapin ang Southeast Asian Ombudsman Forum at inaasahan na magkakaroon ng mga Memorandum of Understanding sa iba't ibang bansa para sa pagpapalakas ng anti-corruption drive. Yan munang latest, balik sa iyo, Ruth. Yan pong Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.